mga katimang Betabol, maraming salamat. It's February na, grabe ano. Pasensya na yung mga subscribers po natin kasi naging busy tayo ng mga nakaraang panahon. Eto, February ano na ngayon, second week na ng February, ngayon lang kami makakapag-upload dahil nga napakainit kahit kami nagulantang dito sa Unbettable Channel dahil nga po nangungunang balita ngayon, pasabog talaga. Kung nung bago matapos ang 2023, lahat tayo ay ginulantang. Maganda bang boko? Lahat tayo ay ginulantang ng mga breakup issues, particular na ang Kathniel, ang Kim C, humabol yung Sarah Richard, etc. Pero this 2024, napakabongga ng pasabog na ito dahil ang engaged couple na sina Dominic Roque at Bea Alonzo ay talagang nung umpisa, chika-chika lang, mga chismis lang na di umano ganyan, hindi nasuot-suot yung engagement ring, medyo nagkaroon ng cold feet, may mga jitters, bla 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 bla, hanggang kinumpirma na nga po ni Kuya Boy Abunda ang napabalita. Actually, nauna namin napanood ito kay Mama OG Diaz Tapos sinabi niya na may sources siya na di umano ay nagbalita sa kanya na naghiwalay na yung couple. Pero sinabi pa niya na syempre naman may mga pinagdadaanan na hindi man sinabi yung rason, pero ang daming nagsulputan. Ilan nga po dyan sa mga issues na yan, yung prenup, na di umano yung prenup na yon ay okay naman kay Dominic. At in fact, ang katotohanan pa nga dito, nung hiningi mismo ni Dominic yung kamay ni Bea para sa kanilang engagement, ay sa nanay ni Bea nagpaalam itong si Dominic. Kaya, kumbaga yung prenup issue, hindi na masyadong pinapansin. But then again, ang latest na nasagap po namin itong second week ng February na ito, ay parang may reaction di umano itong kampo ni Dominic na parang may insulto ang dating na sinasabing hindi namin kailangan ng pera ni Bea, something to that effect, na parang pinalalabas na may sarili rin kaming pera, chuchuchuchu and so on. Parang lumala sa ganong usapan, pero hindi po yung kumpirmado usap-usapan. And then lumabas din yung issue tungkol dun sa, di ba, nagpunta nga sila ng Japan, kasi bago pala sila pumunta ng Japan ay may issue na di umano na yun na nga tungkol dun sa mga plano-plano na tungkol sa kasal, pagpapakasal, etc. Dahil di ba earlier on, nagkaroon din tayo dito ng podcast, ng episode na binabalita nga natin na si mismong nanggaling sa bibig ni Dominic na plano nga nila na imbitahan ang mga close friends nila at nabanggit nga ni Dominic doon sa pagtatanong ng mga kapwa natin, mga nasa media, na si Catherine Bernardo imbitado pero si Daniel Padilla ay hindi. Doon nanggaling yun doon nagsimula. And then si Bea walang alam mo yun, wala namang sinasabi, walang kumpirmasyon, walang denial or whatsoever, hanggang napag-usapan yata nila yung biyahe nila sa Japan, and di umano doon nila parang gustong plantsahin yung mga parang maliliit na yun na nga sinasabi nating nagkaroon ba ng cold feet sa ganito, may mga jitters ba ito, bahagi ba ito ng mga engaged couple na dumadaan din sa same na alam mo yun na may pressure, etc. Lalo pat between the two of them, si Bea naman talaga yung matatawag nating sa career-wise ay mas established. At alam natin na sa dami ng kanyang mga ginagawang projects, A1 actress siya, diretso nating sasabihin na mas malaki yung kinikita niya. But then again, hindi po issue yung pera, di umano But, yun nga, doon sa naging reaction ng mga kampo, not necessarily si Dominic, ay sinasabi nila na parang na-insulto itong pamilya ni Dom, na parang naringgan o nagsabi daw na hindi nila kailangan ng pera ni Bea Alonzo, kaya walang issue sa kanila ang prenup. So that's one. Another issue nga, yung pagpunta nila ng Japan, na meron ng maliliit na problema na pinipilit nilang ayusin, but pagbalik nila ng Philippines, after nung magba-vlog pa sila doon, yun na nga, doon na kumalat yung balitang nagkakalabuan na sila. Yun na. Kasi pag nung last interview ni Bea sa isang product endorsement niya, nakasama niya si Nadine Lustre, tinanong siya doon ng mga kaibigan natin sa media at tinatanong yung mga plano nila tungkol sa nalalapit nilang kasal. But ang sagot lang ni Bea is wala pa, hindi pa niya alam, hanggang sinabi niya na, di ba lalaki dapat yung umaayos niyan or basta ganoon, may patungkol sa dapat si Dominic yung gumagawa ng plano, may ganoon. So lahat ng sinagot ni Bea doon, pinanggalingan yun ng mga chismis at issue na may problema nga yung dalawa. Hanggang ito namang si Dominic, sa last post niya sa kanyang social media account na Instagram,
makikita siya doon na nakaupo, na tumatanaw sa malayo at clinose niya yung comment section. Kaya nag 1+1+1 ang lahat, lalo pangat kumalat na rin yung balita or yung mga post na si Bea parang nag-effort na ipakita talaga na hindi niya suot-suot yung engagement ring na binigay sa kanya ni Dominic. Hanggang ito na nga, naibalita na ni Mama Ogie at kinumpirma na nga po ni Kuya Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk na galing daw siya sa Hong Kong at nabalitaan niya since malapit siya sa couple, particular kay Bea, na kinumpirma niya na yes, hiwalay na sila, but may pag-uusap na nagaganap between the two of them, at between the two of them, ito nga si Dominic ang di umano'y nanunuyo pa kay Bea, habang si Bea naman gusto pa rin niyang i-save yung kanilang relationship. Pero nagputukan na nga po ang lahat ng mga balita, hanggang ako nang mapanood ko si Nanay Christy sa kanilang programa ni kapatid na Romel Chica, may binabanggit si Nanay Christy doon na mayroong politiko na involved din sa issue. Kaya nagpatong-patong na ang mga usapin sa pagkakakumpirma ni Kuya Boy Abunda na yung engagement nila ni Bea at saka ni Dominic ay kansilado na. So wala nang matutuloy na kasal kasi may pumasok pa nga mga issue na yung reservation sa Tagaytay di umano pinakancel na. Meron naman nagsasabing hindi naman sila sa Tagaytay nagpa-reserve kundi sa Spain. Meron naman sinasabing mas malaki ang gagastusin ni Bea Alonso kaysa sa gagastusin ni Dominic. May nagsasabing 10 million ang nire-require kay Dominic para sa pinaghahanda ang kasal, etc. Na hanggang sa mga sandali po ito binavlog po namin. Kami dito sa Unbettable Channel ay malungkot kasi sa mga totoo pong na nagsusubaybay po sa amin, sa mga regular po naming subscribers, alam po ninyong lahat ang suportang ibinibigay ng Unbettable Channel kay Bea Alonso simula pa po kami mag-vlog ay lagi namin binibigyan ng positibong suporta si Bea, and pati na rin si Dominic, na sabi ko nga sa inyo na nakilala ko rin naman kahit papano sa mga engagement pong ginagawa ko po bilang program host ng Gabay Guro at Gabay Kalikasan, kasi si Dominic Roque po ay isa po yan sa mga ambassadors ng Gabay Guro at Gabay Kalikasan. So pag may mga ganun kami engagement, talaga napakatahimik niya. But then this time, since pumuputok ang ganitong issue, naka-question tuloy yung kanyang pagiging tahimik, pagiging soft-spoken, kasi nga parang sinasabi na may tinatago sigurong ugali itong si Dominic, kasi lumabas yung ganung ugali niya nung sinabi niyang si Catherine Bernardo lang ang invited at hindi si Daniel Padilla, parang mamaangas agad. Tapos may mga nagsasabi din na parang nagkukubli lang sa kung anong katakuhan itong si Dominic, at may mga pasaring din na ginawa itong kampo ni Bea Alonso, ang kanyang road manager, makeup artist at kung sino pang nakakaalam ng kanilang relasyon. May mga cryptic posts sa social media na kinukonsider ng mga netizen na patama kay Dominic. Habang sa kampo din naman ni Dominic ay parang may kaanak din siya na naglabas din ng mga cryptic posts at sinasabi nila doon, meron pa doon parang wolf in a ship's body, something like that. Na patama naman daw ito kay Bea Alonso, or kung sa anumang meron si Bea Alonso. So sa dami-dami po ng mga, ayoko sabihin nakialam, or kagaya din naming nagbibigay ng report na ganito, paano kaya maaayos pa ang ganitong gusot kung may nagpapatutsadahan na ang kampo ng bawat isa, di ba, Don? Parang yung dalawa, they are trying to resolve kung ano man yung mga issues at kung ano man yung mga kaya nilang lunukin na pinagdaanan ng bawat isa, and yet may mga ganitong reaction sa bawat kampo nila. And to be fair, hindi naman magsalita si Dominic, but may mga grupo or may mga tao na nagsasalita for him. The same manner na meron din naman mga grupo at mga kaibigan si Bea Alonso na nagsasalita for her. But then again, yung dalawa nga, nababalita ngayon as we podcast this, ngayong February 9, ay talaga pong sinasabi na tinatry pa nilang ayusin ang dapat nilang ayusin. But definitely, yung sinasabing kasal, pagpaplano sa kasal this 2024 ay hindi na magaganap muna. Hindi natin alam, hindi natin masasabi. Kasi what if love
prevails in the end. 'Di ba? Kasi lahat tayo mapapahiya dito, lahat tayo kasi ganun talaga ang puso minsan. Pag in love talaga, lalo pat alam naman natin at nararamdaman natin sa dalawang ito na mahal nilang isa't isa, kaya lang may mga ganung outside forces nga, may issue ng pride, money, etc., career, bla bla bla, pagkalalaki, pagkatao, pagkababae, yung pagiging yun pinag-aralan, lahat na yan kukumpul-kumpul na, but at the end of the day, silang dalawa lang po ang makakasolve yan kasi sila naman yung may mga pusong nagmamahalan. And ang sabi ko nga kanina, what if nag-prevail si love at lahat ng ito ay kinaya nila, nilunok nila, kaya nilang palampasin, kaya nilang pagsamahan for the rest of their lives. Yun ang isa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. And another possibility nga is tuluyan na nga talagang maghihiwalay, wala nang magaganap, at masasayang yung kung ilang taon din nilang relasyon at nasaksihan ng mga netizen, especially yung mga nasa showbiz na sinusubaybayan ang naging love story nila. Nakakalungkot kung iisipin, at talagang malungkot naman lalo pat may mga fan, at ako supporter ng Bea Alonzo or kapatinan ni Dominic. Nakikita silang sa ganon, but ganun po talaga yata talaga ang buhay ng mga tao, di ba? Kaysa naman babangkitin ko at hihingi ako ng paumanhin. Sa nangyari naman dun sa couple na Tom Rodriguez at Carla Abellana, kasi for the longest time nagmahalan din sila, nagpakasal, but after ilang buwan lang biglang may na-discover at may mga nangyari, ayun, nauwi din sa hiwalayan. So sa kabilang dako, may mga nagsasabi mabuti na at this early ay nadidiscover na nila ang mga ganito, at kung hindi nila kayang ipaglaban pa, hindi mag-goodbye na nga naman, para naman at least kung may mga natitira pa dyan, kasi si Bea is a very active showbiz personality, ang dami niyang projects, ang dami rin niyang ginagawa, but at the end of the day, siya yung babae, sasabihin ng mga kumakampi sa babae na syempre parang siya yung mas nawawalan or something. Sa kabilang dako, hindi mo rin naman masabi kasi hindi nga natin alam ang buong kwento. Pwede naman sabihin mas nawawalan itong si Dominic, but at the end of the day, sabi nga namin dito paulit-ulit at ako'y nalulungkot, silang dalawa lang po ang makakasolve niyan. Ang hinihiling ko lang po sana, kung talagang tayo'y mga gustong mangialam, pakialaman na lang natin in a positive way, ipagdasal sana natin ang mga kagaya po nila at ang mga gaya nilang may pinagdadaanan din, sana nga nalalampasan, para alam mo yon, ang umiiral na mga elemento sa ating paligid ay ang pagiging positive at pagiging in love. But love sana sa tamang paraan, makatarungan, at yung love na hindi nakakasakit. Diba? But sabi nga natin, paano mo nasasabing love kung hindi ka nasasaktan? Diba? Ang sakit naman. Wala na po. Kasi sino ba naman ako? Hindi naman ako otoridad pagdating sa bagay na yan. Kasi ako palpak din ako pagdating sa aking love life. But syempre lahat tayo po ay nagwi-wish na tayong lahat ay mauwi sa mas maganda. Ngayon, kung ano man yung kahihinatnan ng kanilang love affair, love story, aabangan na lang po natin. Nakikiisa po ang Unbettable Channel sa pagdarasal po at pagwi-wish at pag-hope ng mas positibong mga kaganapan sa mga susunod na araw between Bea Alonzo and Dominic Roque. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus. Nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Sa mga nasa Amerika po, ako po ay nandiyan ngayong February 20 hanggang 29. Pupunta po kami sa Connecticut, sa Hamden ako magstay. Meron din po akong pupuntahan sa New Jersey, sa New York, at sa hopefully makausap ko po yung ka-meeting ko po sa Washington, sa pagitan po ng mga petsang yan. And then March 1 hanggang March 15, kami naman po ng anak ko ay pupunta naman po sa Canada, sa aming mga kamag-anak po dyan. May mini reunion po kami sa Toronto, sa Mississauga, and hopefully yung mga kaibigan po natin sa Ottawa ay mapuntahan po natin. Then after March 15, March 16, nandito na po ako ulit. Pero sana po makapag-vlog din ako, makapag-podcast din po ako kahit po nasa ibang bansa po. At sana po suportahan nyo po lagi ang aking mga panulat din po sa Bulgar, sa Manila, sa chroniclephilippines.ph, Hataw, and dito sa Unbettable Channel. And of course, sa lagi po naming live podcast po sa Marites University tuwing Lunes at Huwebes. Pansamantalang may hahalili po sa akin sa ilang sa ilang Lunes at Huwebes na wala po ako. Pero lagi po sana ninyong subaybayan at tangkilikin. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ambet Nabus po. Saludo po.